Mga kababayan, magandang araw mula sa inyong lingkod. #WalkWithLan. Welcome sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa gitna ng Philippine politics kung saan ang drama mas mainit pa kaysa sa adobo sa hapag. Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang mga pangalan na kumakalaban sa Malacanang. Si Eden Santos ng Net25 at si Senator Rodante Marcoleta. Pero teka, bakit nga ba sila kinakatakutan ng palasyo? At bakit parang laging nasa hot seat sina Claire Castro at PBBM? Si Eden Santos, mga kaibigan, parang superhero sa media. Walang takot, walang palusot, na hinintay. At si Senator Marcoleta, ang lalaking di natitinag kahit ang buong COMELEC ang kalabanin. Pero sa kabilang banda, si Claire Castro, Palace Press Officer na laging nasa gitna ng kontrobersiya, at si PBBM na parang laging hinintay ng bayan na mag-step up. Ano ang totoong laban dito? Mga kababayan, sa US, Canada, Dubai, Hong Kong, Japan, at saan man kayo naroon, ito ang episode na di ninyo dapat palampasin. Kaya hit na ang subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks para suportahan ang ating laban para sa katotohanan. Let's dive in. Kung may isang journalist na di natatakot na magsalita ng katotohanan, si Eden Santos yun, no? From Net25, siya ang babaeng di lang maganda, matapang pa. Pero bakit nga ba siya tinuturing na Marcoleta sa tapang? Let's break it down. Si Eden ay hindi basta-basta reporter. Siya ang boses ng mga hinintay natin na magsalita laban sa mga malalaking pangalan. Sa isang post sa X, tinawag siyang bayani ng isang netizen. Pero bakit? Dahil hindi siya natitinag kahit pa ang Malacanang ang kaharap. Imaginein mo, kaharap mo si Attorney Claire Castro. Remember that interview where she cornered a politician with facts? Parang boxing match. Ha? Santos versus Claire Castro, round 7. At si Eden ang nanalo. Ang tanong, bakit laging si Claire ang nasa kabilang panig ng laban? Sa panahon ng fake news at palusot, si Eden ay parang ilaw sa dilim. Pero hindi siya perfect. Some say she's too aggressive. Fair point. Pero kailan ba naging madali ang laban para sa katotohanan? Isang araw, sa isang press con, tinanong ni Eden ang isang opisyal tungkol sa pondo ng gobyerno. Ang sagot, palusot. No? Pero si Eden hindi nagpadala. With a smile, she dropped out a bombshell fact na nagpa-trending sa social media. That's the Eden Santos effect. No? Mga kababayan, sa Riyadh, Sydney at Toronto, kung na-inspire kayo kay Eden, hit that like button at i-comment, Eden for president. Let's make her voice louder. Kung si Eden ang superhero ng media, si Senator Rodante Marcoleta naman ang warrior ng Senado. This man is fearless from his exposés on the 18 billion pesos COMELEC automation deal to his defense of Vice President Sara Duterte. Si Marcoleta ang laging nasa frontline ng laban. Si Marcoleta ang nagsalita tungkol sa suspicious 120 million pesos deposit sa offshore accounts ng isang COMELEC official. Ano ito? Pelikula. Pero totoo ha, ang tanong, bakit parang walang aksyon mula sa Malacanang? Si Marcoleta ay malapit kay Vice President Sara Duterte at sinabi niyang ipagtatanggol niya ito laban sa impeachment. Pero let's be fair, hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang loyalty sa Dutertes. Some say it's too much. Ano sa tingin ninyo? Ang tapang ni Marcoleta ay hindi lang sa salita, sa gawa din. Pero critics argue na masyado siyang divisive. Valid ba ito o parte lang ng political game? Imagine ha, si Marcoleta sa isang Senate hearing holding a mic like a sword, slashing through palusot after palusot. Pero sa Malacanang, parang tahimik ang lahat. Claire Castro, where are you at? Kung may Marcoleta kayo kampi, mag-super thanks na from Dubai, Qatar, or Los Angeles. I-comment din, Marcoleta for 2028. Let's keep the conversation going. Now, let's talk about the other side. Si Claire Castro, Palace Press Officer at si PBBM, ang pangulo natin. Bakit parang lagi sila ang nasa hot seat? Let's be fair, pero let's be real. Si Claire ang mukha ng Malacanang sa media, pero bakit parang laging defensive ang tono? From announcing cabinet reshuffles to defending PBBM's decisions, parang siya ang shock absorber ng palasyo. Pero teka, bakit lagi siya ang napapansin kapag may kontrobersiya? Si PBBM, mga kaibigan, ay promising noong 2022. Pero ngayon,
mixed reviews. His midterm election losses show na mahina ang grip niya sa Senado at sa mga issue tulad ng COMELEC deal, parang kulang ang aksyon, fair o hindi. To be balanced, si PBBM ay may achievements, economic reforms, foreign investments, pero bakit parang di ito enough para sa bayan? Si Claire naman doing her job lang, no? Pero napipikon ang media dahil sa vague answers. Parang si Claire, no, sa press con, next question please. Pero si Eden Santos hindi sagutin muna ito, no, laban na to, no? Parang teleserye na walang ending. Mga kababayan sa Singapore, Milan at San Francisco, US, no? Anong score niyo kay Claire at PBBM? I-comment below at i-share sa grupo nyo ng mga OFWs. Mga kaibigan, let's zoom out. Anong mas malaking laban dito? Philippine politics? Ngayon ay parang chess game. Eden at Marcoleta sa isang panig, Claire at PBBM sa kabila naman. Pero sino ang tunay na panalo? Ang 2025 midterms showed na malakas pa rin ang Dutertes. Si Marcoleta, part ng Duterte camp, ay nanalo ng Senate seat. Pero si PBBM struggling to keep allies. Ano ang next move? Si Eden Santos represents a new breed of journalist. Fearless pero polarizing. Pero let's ask, is media too aggressive now or kailangan talaga ng ganitong tapang? Let's talk policy. Ang COMELEC deal ni Marcoleta, 18 billion pesos. Kung totoo ang allegations, this is a game changer. Pero bakit parang walang investigasyon mula sa Malacanang at si PBBM's economic reforms, good on paper pero nasa ng impact sa ordinaryong Pinoy? Sa US, Canada at Australia, transparency sa government deals ay strict. Bakit sa Pinas parang laging may palusot? Mga OFW, ano ang tingin ninyo rito? Kung gusto ninyong mas malalim na usapan, hit that subscribe button at mag-super thanks na rin from Japan, Germany, or Cebu City. I-comment, katotohanan pa rin. Mga kababayan, sa loob ng ilang mga minuto, napag-usapan natin ang tapang ni Eden Santos, yung reporter ng Net25, ang laban ni Senator Marcoleta, yung bagong elect na ating senador, at ang mga hamon kina Claire Castro at PBBM. Pero ang tunay na tanong, anong laban, no, natin bilang bayan? Si Eden at Marcoleta ay mga boses ng katotohanan, pero hindi sila perfect. Si Claire at PBBM naman doing their best, pero kulang pa rin. Ang tunay na laban ay nasa sa atin, sa ating pagtatanong, sa ating boto, sa ating pagsuporta sa katotohanan. Kaya mga kaibigan, sa Dubai, Toronto, Manila, at saan man kayo naroon, don't stop here. Hit that subscribe button para sa mas maraming ganitong content. I-like, i-share sa inyong mga kaibigan sa WhatsApp at FB groups. Mag-comment ano ang susunod na topic natin. At para sa mga OFW na gusto magbigay ng super thanks, salamat sa inyong suporta. Let's keep fighting for truth para sa bayan. Okay, no? Hanggang sa muli mga kababayan, keep fighting, keep questioning, keep believing na kailangang ang magiging keep believing na ito lahat ng ito ay mangyayari sa ating bansang minamahal na Pilipinas. Salamat at see you next time.